Di naiintindihan ng karamihan kung bakit tumitigil sa pagtubo ang buhok. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung anong nangyayari sa iyong anit at dalawang simpleng formula na tuluyang lulutas nito. Ang ituturo ko sa iyo ay lubos na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa pag-aalaga ng buhok dahil ang sikreto ay hindi nasa mga hibla, kundi nasa kapaligiran kung saan sila tumutubo. Una, ipapaliwanag ko muna kung bakit madalas nabibigo ang mga tao sa pagpapahaba ng buhok. Sa halip na sa hibla ng buhok, dapat sa anit sila nakatuon. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali na nangyayari. Isipin mo na lang na may gulayan ka. Kung ang lupa ay hindi maganda, puno ng peste, walang sustansya, hindi tutubo ang mga halaman kahit gaano mo pa sila diligan. Ganon din yan sa buhok. Kung ang anit mo ay hindi malusog, kung ito ay namamaga, kung walang tamang sirkulasyon, hindi talaga tutubo ng maayos ang buhok mo. Halos walang nagsasalita sa problemang ito. Karamihan sa mga komersyal na shampoo, lalo na yung mga mas mura, ay lubos na nakakasira sa balanse ng anit mo. Ginawa sila para mabilis maglinis, maglabas ng maraming bula, at magkaroon ng mabangong amoy. Pero hindi para mapanatili ang kalusugan ng anit mo. Ang mga produktong ito ay nagiiwan ng maling pH, tinatanggal ang mahalagang natural na langis, hinahayaan dumami ang fungi at bakterya, at bukod pa doon, pinapababa pa ang sirkulasyon ng dugo. Parang araw-araw mong nirelasyon ang lupa ng iyong taniman. Literal na parang nagtatanim ka sa lason na lupa at nagugulat ka kung bakit walang tumutubo. Kaya naman, sobrang epektibo ng dalawang reseta na ito. Hindi lang nila pinapakain ng buhok. Inayos din nila ang buong kapaligiran nito. Isa itong paraan na lubos na naiba sa lahat ng meron sa merkado. Ang unang kombinasyon na ituturo ko sa iyo ay gumagamit ng mga sangkap na malamang ay meron ka na sa iyong kusina ngayon. Kakailanganin mo ang katas na isang sariwang lemon, isang kutsara ng suka ng mansanas, at ang iyong karaniwang shampoo. Mukhang sobrang simple para gumana. Pero hayaan nung ipaliwanag ko sa iyo ang siyensya sa likod nito. Ang lemon ay may tatlong pangunahing gamit na madalas hindi alam ng marami. Una, puno ito ng bitamina C na responsable sa paggawa ng kolaheno. Lahat ng tao ay iniugnay ang kolaheno sa mukha at kulubot. Pero mahalaga ang kolaheno para sa malalakas at matitibay na hair follicles. Kapag kulang sa kolaheno ang iyong mga hair follicle, nagiging mahina ang mga ito, naglalabas ng manipis at madaling maputol na buhok at kalaunan, tumitigil na rin sa paggana. Dahil dito, ang mga kulang sa bitamina C ay palagi may problema sa buhok. Pangalawa, ang lemon ay may napakalakas na natural na antifungal na mga katangian. Ang anit mo ay isang mainit at mamasa-masang kapaligiran na perpekto para sa paglago ng mga mikroskopikong fungi. Ang mga fungus na ito ay sanhi ng chronic pamamaga sa follicle, humahadlang sa normal na pagtubo at maaari pang magdulot ang palagiang pangangating nararanasan ng maraming tao. Pangatlo, at marahil ang pinakamahalaga, ang lemon ay nagpapasigla ng sirkulasyon ng dugo sa isang napaka-epektibong paraan. Kapag naglagay ka ng citric acid sa anit, nagdudulot ito ng banayad na vasodilation na nagpapataas ng daloy ng dugo sa lugar na iyon. Mas maraming dugo ay nagdadala ng mas maraming oxygen, nutrisyon, at growth hormones sa kinakailangang lugar. Ang apple cider vinegar ay perpektong kapareha ng lemon. Gumagawa ito ng isang bagay na kakaunting produkto lang ang kayang gawin, at yon ay itama ang pH ng anit. Karamihan sa mga tao ay walang ideya, pero ang anit ay may mataas na pH na nasa pagitan ng 4.5 at 5.5 na bahagyang acidic. Kapag mali ang pH na ito at kadalasan ay masyadong alkaline dahil sa mga komersyal na shampoo, literal na napupunta sa hibernation mode ang mga follicle. Humihinto sila sa paggawa ng bagong buhok at ang mga hibla ay nagiging mahina at walang kintab. Ang apple cider vinegar ay mabilis na nagbabalik ng tamang pH na ito. Nakakabilib kung paano tumutugon ang mga follicle dito. Parang literal silang nagigising
at naalala nila kung ano ang trabaho nila. Bukod pa rito, ang suka ay may mga antimikrobyal na katangian na lubos na napatunayan. Tumutulo ito na kontrolin ang sobrang pagdami ng mga bakterya na maaari magdulot ng balakubak, pangangate at pamamaga ng mga follicle. Para ihanda ang unang halo na ito, kailangan mong pigain ang sariwang lemon. Dahil ang lemon sa bote ay walang parehong konsentrasyon ng bitamina C. Pagaluin muna ito sa suka para maghalo ng maayos. Pagkatapos ay dagdagang kombinasyong ito sa iyong karaniwang shampoo. Kapag gagamitin mo, ilagay mo lang tulad dati. Pero ngayon, nandito na ang mahalagang bahagi. Kailangan mong imasahe ang anit mo na hindi bababa sa 2 buong minuto. Hindi lang ito para maikalat ang produkto, kundi para mapagana rin ang sirkulasyon ng dugo. Pagkatapos, hayaang kumilos ito ng 2 minuto pa bago banlawan para makatalab ang mga aktibong sangkap. Ang mga unang resulta ay lalabas na mas mabilis kaysa inaakala mo. Sa unang linggo pa lang, mapapansin mo na mas kaunti na ang nalalagas mong buhok habang naliligo at nagsusuklay. Pagkalipas ng 2 linggo, makikita mong mas makintab at mas makapal ang iyong buhok. Ang totoong pagtubo, yung mga bagong hibla ng buhok na tumutubo, makikita mo sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo. Ngayon, ang pangalawang kombinasyon ay mas malakas pa, lalo na para sa mga taong may mas matagal ng problema. Para dito, kakailanganin mo ng 2 kutsara ng hilaw na bigas, 5 piraso ng dahon ng laurel na sariwa o tuyo, at mainit na tubig. Ang bigas ay may taglay na isang sangkap na tinatawag na inositol, na halos hindi alam ng karamihan pero gumagawa ng himala para sa mga nasirang buhok. Kapag ibinabad ang bigas sa mainit na tubig, natutunaw ang inositol sa tubig, kaya nakakabuo ng natural na solusyon na nakakapag-ayos. Ang sangkap na ito ay may natatanging kakayahan na tumagos sa loob ng hibla ng buhok at ayusin ang mga maliliit na sira na hindi mo akalaing meron ka. Parang may profesional kang paggamot na nagpapanumbalik ng protina sa buhok pero likas at natural lang talaga. Ang mga dahon ng laurel ang lihim na sangkap na talagang nagpapakaiba. Naglalaman ito ng mga mababangong compound na madaling sumingaw na may mas mataas na antifungal at antibacterial na katangian kaysa sa lemon. Pero ang pinakakahanga-hanga ay inepekto nito sa sirkulasyon ng dugo. Kapag nagbabad ka ng mga dahon ng laurel, natutunaw sa tubig ang mga aktibong compound nito. Ang mga compound na ito kapag inilagay sa anit, nagdudulot na mas matinding pagluwang ng mga ugat kaysa sa kalamansi. May ilang tao pa nga na nakakaramdam ng banayad na pangingilig na sinyales na na-activate ang sirkulasyon. Ang paghahanda ng pangalawang reseta na ito ay nangangailangan ng kaunting pasensya, pero sulit naman bawat minuto. Ilalagay mo ang bigas at mga dahon ng laurel sa isang garapong salamin, pubuhusan ng mainit na tubig sa ibabaw at tatakpan ng maigi. Mas mainam na hayaang nakababad ang halo na ito nang hindi bababa sa 1 oras. Pero kung kaya mong pabayaan ng 2 oras, mas maganda. Sa panahong ito, makikita mong nagbabago ng husto ang kulay ng tubig. Nagkakaroon ito ng kulay dilaw o bahagyang kayumanggi, depende sa mga dahon ng laurel. Ang pagbabago ng kulay na ito ay senyales na ang mga nutrisyon ay nahahango at natutunaw sa tubig. Pagkatapos ng oras ng pagpapahinga, haluin mo mabuti ang timpla gamit ang kutsara at salain lahat. Alisin ang bigas at mga dahon. Ang natitirang likido ay parang konsentradong serum para sa buhok, puno ng aktibong nutrisyon. May 2 paraan para gamitin ang reseta. Para mas masustansya, ihalo ito diretso sa shampoo gamit ang 1 bahagi ng tubig sa 2 bahagi ng shampoo. Pwede mo rin itong gawing pre-shampoo treatment na inirerekomenda ko para sa mas seryosong kaso. Bilang pre-shampoo treatment, direktang ipahid ang tubig ng bigas at laurel sa anit. Dahan-dahan itong imasahe ng 5 minuto. Pagkatapos, hayaan mo itong nakababad ng dagdag na 10 hanggang 15 minuto. Pagkatapos nito, hugasan mo ang iyong buhok gaya ng nakasanayan gamit ang iyong shampoo. Ano ang pinagkaiba ng 2 recipe at kailan dapat gamitin ang bawat isa? Ang una, na may lemon at suka, ay maganda para sa mga nagsisimula pala mapansin ang mga problema.
Katamtamang pagkalagas, buhok na nawawala ng kinang at kapal, anit na medyo mamantika o may bahagyang balakubak. Ang pangalawa, na may bigas at dahon ng laurel, ay mas mabisa para sa mas malalalang problema. Matinding pagkalagas, sobrang nipis ng buhok, anit na may mga pamamaga, o para sa mga taong sumubok na ng iba't ibang paggamot pero hindi nagtagumpay. Maari mo ring salit-salitin ang dalawa. Gamitin ang unang reseta ng 2 beses sa isang linggo at ang pangalawa ng 1 beses sa isang linggo para mabuo ang kumpletong pangangalaga. Pag-usapan natin ang makatotohanang inaasahan. Mahalaga ito dahil ang mga reseta ay tumutulong tiyakin na ang natural na pagtubo ng buhok mo ay mangyari sa pinakamahusay na paraan. Binabawasan nila ang paglalagas, pinapaganda ang bagong hibla, pinapataas ang densidad, at nililika ang kondisyon para sa malusog na pagtubo. Sa isang linggo, mapapansin mong kumunti ang paglalagas at mas kumintab ang buhok mo. Sa loob ng 2 linggo, mas magiging malusog ang anit, walang pangangate o sobrang langis. Sa loob ng 1 buwan, makikita mo na may mga maliliit na bagong buhok na tumutubo, lalo na sa hairline. Sa loob ng 3 buwan, mapapansin na ng ibang tao ang pagbabago sa kapal at kabuuang kalidad ng buhok mo. Ilan sa mga mahahalagang tips na talagang nakakaapekto sa resulta. Una, gamitin mo lang ito 3 beses kada linggo. Ang paggamit ito araw-araw ay maaring magdulot ng pagkatuyo, lalo na kung natural na tuyo ang iyong buhok. Kung sobrang sensitibo ang anit mo, subukan mo muna ito sa maliit na bahagi. Maglagay ng kaunting dami ng timpla sa likod ng iyong tainga at maghintay ng 24 na oras. Kung walang iritasyon, maaari mo na itong gamitin ng normal. Mahalaga rin ang temperatura ng tubig kapag nagbabanlaw. Ang sobrang init na tubig ay nag-aalis ng natural na langis at maaari makairita sa anit. Gumamit ng maligamgam na tubig para maglagay ng mga treatment at malamig na tubig naman sa huling banlaw. Nakakatulong ito para maisara ang cuticles at magbigay ng dagdag na kintab. Isang nakakatuwang bagay ay kung paano naapektuhan ng mga treatment na ito hindi lang ang pagtubo, kundi pati ang pangkalahatang kalusugan ng anit. Ang mga taong gumagamit ng mga ganitong recipe ay nagsasabing malaki ang naging pagbabago sa kanilang balakubak na ilang taon nang ilang dinaranas. Yung dati laging nangangati, napansin nilang nawala na ang kate. Nagiging mas balanse ang anit, hindi masyadong mamantika o hindi rin masyadong tuyo. Depende sa orihinal na problema. Nangyayari ito dahil tinutugunan natin ang mga pangunahing sanhi. Hindi lang tinatakpan ang mga sintomas. Ang isang malusog na anit may tamang pH, walang halamang singaw at bakterya, at may magandang sirkulasyon, ay natural na nagpapatubo ng malusog na buhok. Mahalagang maintindihan na para sa mga may mas malalang problema, tulad ng advanced na androgenetic alopecia o seryosong problemang hormonal, makakatulong ang mga timpla na ito. Pero malamang, hindi ito sapat bilang nag-iisang paggamot. Sa ganitong kaso, gamitin ito bilang dagdag na suporta sa medikal na paggamot. Pero para sa karamihan ng mga tao na nakakaranas ng pagkalagas ng buhok dahil sa stress, hindi tamang pagkain, paggamit ng maling produkto, o simpleng natural na pagtanda. Maaaring magdulot ng malaking pagbabago ang mga recipe na ito. Ang pinakamagandang bahagi ng lahat ng ito ay gumagamit ka ng mga sangkap na likas, halos walang gastos, at madaling mahanap ng lahat. Hindi ito tungkol sa pera o mamahaling imported na produkto. Ito ay tungkol sa kaalaman at, higit sa lahat, pagiging consistent. Ang tanging mahalagang bagay na kailangan kong linawin ay na kung gagamitin mo lang ito minsan o paminsan-minsan, hindi ito gagana. Ang malusog na buhok ay bunga ng tuloy-tuloy at consistent na pag-aalaga na hindi bababa sa 2 hanggang 3 buwan. Isang huling tip na mukhang simple, pero malaki ang epekto. Kuhanan mo ng litrato ang buhok mo bago magsimula, mula sa iba't ibang anggulo at may tamang ilaw. Minsan, napakabagal ng pagbabago kaya hindi mo napapansin araw-araw. Ang paghahambing ng mga litrato bago at pagkatapos. Ang paghahambing lang ang tanging paraan para makita ang totoong progreso at manatiling motivated. Kumuha ka ng lingguhang mga litrato, palaging sa parehong lugar at parehong ilaw. Magugulat ka sa progreso mo kapag tiningnan mo ang mga litrato ng magkatabi
pagkatapos ng ilang buwan. Kung nakatulong sa'yo nilalamang ito, mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang natural na mga recipe na talagang epektibo, nasubukan at aprobado. Ibahagi mo ito sa mga kakilala mo may problema sa buhok at higit sa lahat, subukan mo rin mismo. Ito na ang paraan para malaman kung gagana ito sa uri ng buhok mo. Ang galagaan ng kalusugan at tandaan na ang pinakamagagandang resulta ay laging nagmumula sa tiyaga at consistency.